Ayon dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon, mukhang ito na Converge Fiber Xers at Barangay Ginebra ay merong pahabol na trade na gagawin. Dahil mukhang ito raw Barangay Ginebra ay gustong dagdagan yung kanilang pagpapalakas na lineup dahil gusto nilang magkaroon ng chance rin na maka-Grand Slam. Kaya nga dito natin makikita talaga na kung ito'y matutuloy ba malaki-laking trade na mangyayari ayon doon sa usapan. Mapupunta raw dito sa Barangay Ginebra itong si Shawnee Winston. Samantala naman dito sa Converge Fiber Xers, ang makukuha daw nila ay itong si Jeremiah Gray at baka masama pa yung isang first round draft pick ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na ganito offer, ang tanong tanggapin naman kaya ito ng Converge Fiber Xers. Marami nagsasabi na baka hindi yan tanggapin ng Converge dahil ang alam natin problema dito sa Barangay Ginebra sa ngayon ay yung kanilang roster nga na palaging nai-injure. Kung ikaw naman ang Converge, bakit mo kukunin si Jeremiah Gray kung alam mo nga na ito ay injury prone? Kaya sa tingin ko medyo malabo yung ganyan kung klaseng offer ng Barangay Ginebra. Ngayon kung isasama ng Barangay Ginebra ang isa pang player, sa tingin ko papayag itong Converge. For example, kung ang magiging palitan ay itong si Shawnee Winston plus kung isasama nila itong si RJ Abarrientos o kaya naman kung isasama nila itong si Jamie Malonzo, baka pumayag pa ang Converge. Pero mukhang desidido daw ang Barangay Ginebra na makuha itong si Shawnee Winston. Ang aabangan na lang natin kung sino ang ibibigay na kapalit ng Ginebra. Dahil sa tingin ko yung initial offer na Jeremiah Gray, hindi tatanggapin niya ng Converge. Dahil ang Converge ayaw nilang magpapalugi dito sa Barangay Ginebra. Kaya magiging interesante ang negosasyon ng dalawang panig. Samantala naman, hindi lang itong Converge Fiber Xers ngayon ang plano raw na magpalakas ng lineup. Dahil base dito sa mga lumalabas na mga reports, mukhang ito raw Rain or Shine Elasto Painters ay isa pa dun sa mga teams na gustong gumawa ng panibagong trade dahil mukhang nakikita na nila na kinakailangan nila na sabihin na nating magdagdag ng mga players para sila ay maging mas malaki tsansa na manalo dito sa finals. Ayon dito sa Rain or Shine Elasto Painters, ang gusto raw nilang gawin ngayon ay kumuha ng isa pang sentro na magko-complement dito sa nilalaro nitong si Keith Datu. Maganda ng performance ni Keith Datu at ang gusto nitong Converge Fiber Xers ay madagdagan pa to ng iba pang players na kanilang magagamit. Kaya nga ngayon, nakita na natin na itong Rain or Shine Elasto Painters ay nilalako na raw itong si Luis Villegas, yung palagi nilang injured na center, sa isang trade. Baka sakali daw na makuha nila si Kai Balungay na kapalit. Kung hindi na masasapat na si Luis Villegas lang yung kanilang center, posible na baka ang kulin itong Rain or Shine Elasto Painters ay iba pa. Baka for example, itong si Ronald Santos mula sa Converge. Ang maliwanag dito, itong si Luis Villegas mukhang ite-trade na. At kung hindi siya matrade dahil mababa value, baka magdagdag ng iba pang players itong Rain or Shine. For example, baka itong si Santi Santillan kasama do sa mga ite-trade nitong Rain or Shine para makuha itong si Kai Balungay. Dahil parang iyan daw ngayon yung pinag-aaralang mabuti ni Coach Yeng Giao. Kung sakali naman na Leonard Santillan kapalit ni Kai Balungay, sa tingin ko itong Rain or Shine Elasto Painters ay dapat pumayag sa ganyang offer dahil napakaganda ng nilalaro ngayon ni Balungay at babagay nga itong katandem nitong si Keith Datu sa frontcourt ni Coach Yeng.